Mga Chosen One, ito yung pangalawa na dapat ninyong isikreto o itago sa mga tao. Itago nyo ang inyong spiritual experiences. Magtatanong kayo kung bakit. Well, may mga karanasan na hindi kayang ipaliwanag ng lohika o ng logic. May mga bagay na nararamdaman, nakikita o naririnig, pero hindi ito kailanman maiintindihan ng karamihan. At kung ikaw ay isang chosen one, malamang nararanasan mo na ito. May spiritual experiences na tila kakaiba. May mga pangyayaring parang may gabay. May mga panaginip na parang may mensahe na malalim. Pero ito ang tanong, dapat ba itong ikwento sa lahat? Ang sagot ay hindi. Mga chosen one, number 2 na dapat niyong itago ay ang inyong mga spiritual experiences. Una, hindi lahat kasi ng tao ay handang umunawa. Hindi nila naiintindihan ang mga bagay na nauukol sa espiritu. Hindi lahat ay mayroong malinis na intensyon. Ang iyong spiritual experiences ay dapat maging personal, sensitibo at dapat ito ay sagrado. Bakit hindi dapat ito malaman ng iba? Una, dahil hindi lahat ay makakaintindi. Kapag ibinahagi mo ito sa maling tao, maaari ka nilang pagtawanan, kutsain, o isipin na ikaw ay nag-iimbento lamang, o baka isipin nila na ikaw ay nasisiraan ng bait. Ang sagradong karanasan mo sa mga espiritu, pwede kasing maging biro sa maling tainga. Number 2, posibleng maapektuhan ng iyong pananampalataya. Kapag dumating ang mga tao na pinagdududahan ka at nagbigay ng maraming mga opinyon nila, maaari kang magduda sa sarili mo at mawala ang tiwala mo sa iyong nararanasan. Pangatlo, may mga taong gagamit nito laban sa iyo. Yung pagsasabi mo, yung malalaman nila tungkol sa iyong mga spiritual experiences. Hindi lahat ay mabuti ang hangarin. May mga tao na pwede kang manipulahin dyan. Pwede kang takutin o gamitin ang impormasyon laban sa iyo. Nawawala ang lalim ng karanasan kapag ibinunyag. May mga bagay na mas lumalakas kapag tahimik lamang. Kapag lagi mong sinasabi, nawawala ang sacred connection. Ano-ano mga spiritual experiences ng Chosen One? Hihimayin natin. Una, mga malalalim at makabuluhang panaginip. Mga panaginip na mayroong malalim na mensahe. Yung paulit-ulit o sobrang vivid, yung sobrang linaw. May mga simbolismo na hindi basta-bastang pwedeng baliwalain. Dapat mo itong itago. Dahil hindi lahat ay marunong mag-interpret. At maaaring mali ang maibigay nilang kahulugan na makakalito sa iyo. Masisira ang loob mo at mawawalan ka na ng gana. Pangalawa, yung iyong malakas na intuition, yung pakiramdam. Alam mo ang mga nangyayari o mangyayari kahit walang ebidensya. Nararamdaman mo kung sino ang totoo at kung sino ang hindi. Bakit dapat itago? Kapag nalaman ng iba, maaari ka nilang subukan o lokohin. Pag sinubukan ka nila at ikaw ay nagduda sa sarili mo at ikaw ay nagkamali, pwede ka nilang kutsain o gamitin ang lakas mo para sa sarili nilang interes. At kung mapatunayan naman nila na totoo ang iyong intuition, na tama ang iyong intuition, pwede ka nilang gamitin. Pwede sila magtanong sa iyo na magtanong hanggang sa ikaw ay mapagod. Magiging bagay o tool ka na lamang para sa kanila. Pangatlo, yung pakiramdam mo na may gabay ka. Yung parang meron laging nagtuturo sa iyo kung ano yung mga dapat mong gawin at yung mga desisyon na ginagawa mo sa buhay. Merong boses sa loob mo na nagtuturo ng tama
at sinasabi rin kung mali. Dapat mong itago ang mga bagay na ito. Hindi lahat ay naniniwala dito at maaari ka nilang husgahan o kaya ay maliitin dahil ang guidance o ang guide o spiritual guide ng mga chosen one ay hindi nakikita na maraming tao. At dahil dito wala silang makikitang basihan mo. Maaaring isipin nga nila na ikaw ay nasisiraan pa ng ulo. Pang-apat, malalim na panalangin at connection sa Diyos. Kung ikaw ay malalim ng manalangin at ramdam mo ng connection mo sa Diyos, hindi mo ito dapat na ipagsabi sa iba. May mga sandali na talagang ramdam na ramdam mo ang presensya ng Diyos. Yung iyak ka ng iyak, pakiramdam mo nandiyan lamang siya sa tabi mo. Yung nakakaramdam ka ng kapayapaan na hindi mo maipaliwanag, yung bang napakagaan ng buhay mo, napakagaan ng pakiramdam mo. Dapat mong itago ito at hindi mo kinakailangang sabihin sa kanino mang tao dahil ito ay ang iyong personal na relasyon sa Diyos. At hindi kailangan ng validation ng iba. Marami akong mga kilala na mga born-again Christians na nagte-testify sa church tungkol sa kanilang mga experiences na ganito. Well, kung hindi naman silang mga chosen ones, okay lang. Pero kung ikaw ay chosen ones, kailangan mo itong sarilinin. Kailangan ito ay maging sekreto mo at ng Diyos mo. Panglima, yung sudden realizations o spiritual awakening. Yung bigla mo na lang naiintindihan ang mga buhay. Yung parang ang dami mong alam na hindi mo naman inaral. Yung parang mga bagay na mabibigat, mahihirap alamin, pero naiintindihan o nauunawaan mo. Na para bang may nagbukas ng isip mo sa ibang dimension at nakarating ka o nakaabot ka ng isang karunungan na hindi kailanman makukuha ng mga tao na nandito sa mundo. Dapat mo itong itago. Hindi mo siya dapat na ipagmalaki na ikaw ay nakatanggap ng karunungan mula sa Diyos. Kaya nauunawaan mo ang mga maraming bagay. Hindi mo to dapat sabihin. Dahil hindi lahat ay nasa parehong level ng pag-unawa mo. Maaring kontrahin ka nila o maaaring i-debunk nila kung ano man yung karunungan na tinanggap mo. At ikaw din na masisira bandang huli. Panganim, yung sensitivity mo sa energy ng tao at saka lugar. Halimbawa, nagpunta ka sa isang lugar at naramdaman mo na may mabigat o kaya ay magaan. So depende kung positive o negative ang naramdaman mo sa lugar na yon. Kapag bigat, meron kang nararamdaman na parang may problema dito sa lugar na to. May espiritong hindi mapakali. O meron kayong nagambala. O merong humihingi ng tulong na hindi mo nakikita. Pagka sinabi mo mga bagay na ito, siyempre sasabihin lang naman sa iyo ay meron kang third eye. Diba? Pero yung iba hindi naman maniniwala sa iyo na meron kang third eye. O kaya naman nagawi kayo sa isang lugar na pakiramdam mo napakagaan, na pakiramdam mo walang problema. Ito yung nagiging sensitive ka sa energy na hindi mo alam bakit nararamdaman mo siya. At naiintindihan mo ang emosyon ng iba kahit hindi nagsasalita. Yung unang tingin mo pa lang, nagkalapit kayo, kahit hindi kayo nag-shake hands, ramdam mo kung mabigat ang dinadala ng isang tao, kung meron siyang problema. Nagkakaroon ka ng mga sensitivity dito. Dapat mo itong itago. Hindi mo pwedeng sabihin na, oy, pag malaki na, nararamdaman kita kasi meron akong sensitivity sa energy ng mga tao. Hindi mo siya dapat na ipagmalaki. Maraming taong ganyan na minsan niloloko na nila ang sarili nila para lamang hulihin yung tao kung totoo ba yung kanilang sinasabi. Pero sa mga chosen ones, kung nararamdaman mo ito, huwag mong sasabihin na malakas ang iyong sensitivity o ramdam na ramdam mo yung tao. Bakit dapat itago? Dahil maaring gamitin ito ng iba para i-manipulate ka. O sige nga, try mo nga dito kung nararamdaman mo siya. Kung ano yung kanyang emosyon ngayon. Kung may problema ba siya.
o kaya ikaw ay maging target ng negative energy. Papaano yun? Ikaw ngayon ang pagbubuhusan nila ng mga negatibo. Ang mga power of words ng mga tao sa paligid mo ay nagkakaroon ng katuparan kapag meron silang galit o inis o inggit sa iyo, dahil meron mga forces o negative forces na siyang magbibigay ng kalakasan dito sa mga salita na sinasabi nila negatibo laban sa iyo. Mga kaibigan, itong mga ibang palatandaan kung ikaw ay chosen one. Kasi kung ikaw ay nagdududa, ay tingnan mo kung ganito, kung meron kang ganito mga palatandaan. Yung madalas kang magkaroon ng vivid dreams. Yung vivid sobrang liwanag. Sobrang liwanag ng mga panaginip. Yung bawat detalye ay nakikita mo. Yung meron kang malakas na intuition, nararamdaman mo kung ano yung mangyayari, nararamdaman mo yung tao, nararamdaman mo yung kanyang espiritu, nararamdaman mo ang paligid. Kung mabuti o masama o merong mabigat o merong magaan. May mga forces doon, may mga energy. At kung pakiramdam mo ay may gabay ka sa buhay, yung tila meron kang pinagsasanggunian, tapos may sumasagot sa iyo, may nagsasabi sa iyo, may nagbubukas ng kaisipan mo na ganito yan. So, bawat desisyon na ginagawa mo, yun ay paggabay sa iyo. At kung meron kang natatanggap na mga paggabay, ibig sabihin meron kang spirit guide. At kung ikaw naman ay naghahangad ng talagang katahimikan, mga palatandaan ito na ikaw ay chosen one. At kung iba ang pananaw mo sa mundo, hindi yung pananaw ng maraming tao. Ang pananaw ng karamihang tao ay pang sanlibutan. Ang kanilang intensyon, ang kanilang puso, ang kanilang isip ay nakafocus lamang sa mga bagay na nasa sanlibutan, katulad ng kalayawan, ng pera, ng alahas, ng sasakyan, ng bahay, at kung ano-ano pa mga investment. Lahat ng ito ay mga bagay na nauukol sa mundo, at yung mga taong nauukol lamang sa mundong ito ang siyang maghahangad ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, 100% ang focus nila ay nandito. Ang mga chosen ones, hindi dito sa mga bagay na ito o nakikita sa mundo ang kanilang focus. Ang focus nila ay doon sa spiritual, yung hindi nakikita ng mata. Totoo na ang mga chosen ones ay nandito sa mundo at kailangan natin ng mga bagay na katulad ng damit, pagkain, siyempre pera para panggastos o pambayad sa mga bills natin. Ang Diyos, kapag ikaw ay pinili, hindi kanya pagkukulangin. Lagi mo tatandaan yun. Ilagay mo sa iyong pananampalataya. Hindi ka pagkukulangin. Ibibigay niya sa iyo, bubuksan niya mga pintuan upang makuha mo ang mga bagay na kailangan mo. Ulitin ko, kailangan. Ang kailangan, hindi yung mga bagay na magbibigay sa iyo ng kalayawan. Ano ba mga basic needs natin? Pagkain, damit, tirahan, at mga bagay na hindi ka mabubuhay kung wala ito. Ang mga bagay na kailangan mo ay ibinibigay ng Diyos. Kaya ka nagkukulang dahil ginagamit mo o nagkakaroon ka ng mga hangarin ng higit pa dyan. Pero hindi lahat ng chosen ones ay nangangalugan na hindi mo natatanggapin ang mga biyaya ng Diyos. May mga tao, may mga chosen ones na pagkakalooban ng napakaraming salapi upang itulong sa mga taong nangangailangan. Ang mga chosen ones ay binibigyan ng kakaibang gift, kakaibang kapangyarihan upang gawin ang kanilang mga misyon. Itong mga bagay na ito ay kung titingnan natin sa pananaw ng mga tao na nauukol sa mundo, ay pinagpala. Yung bang nagkaroon ka ng yaman dito sa mundo, ikaw ay pinagpala. Pero mga chosen ones, ang totoong pagpapala
ay yung mga makalangit, yung mga bagay na hindi nasisira, yung mga bagay na hindi nawawala. Kaya kung ganito ang iyong mga nararanasan sa buhay, ito ay assurance na ikaw ay chosen ones. Ang sagradong karanasan, hindi dapat ipinapakita sa lahat. Ito ay pinapangalagaan. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang lahat. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. Iniingatan ng chosen ones ang kanyang sagradong karanasan sa mga espiritu at maging sa Diyos. Ang pagiging chosen one ay hindi tungkol sa pagpapakita na ito ay tungkol sa... Ang chosen one ay hindi tungkol sa pagmamalaki o yung ipapakita mo sa iba na ikaw ay naiiba. Ang chosen one ay nananahimik. Ang chosen one ay hindi nagmamalaki. Ang chosen one ay hindi pala kwento ng kung sino siya. Sapagkat itinatago ng chosen one ang kanyang totoong identity. Ang chosen one ay tungkol sa pag-iingat, pagpoprotekta sa sarili, at pagrespeto sa kanyang koneksyon sa spiritual na mundo. Hindi lahat na nakita mo ay para ipakita sa ibang tao. Hindi lahat ng nararamdaman mo ay para ikwento. Iniingatan ng chosen one ang kanyang identity na hanggat maaari hindi malalaman ng mga tao sa paligid niya na siya ay chosen one, sapagkat ito ay sagrado. Kung nararamdaman mong ikaw ay isa sa may mga malalalim na spiritual experiences, i-comment mo na nauunawaan ko. Don't forget to like, subscribe at share ang ating video para malaman natin kung sino-sino pa ang mga chosen ones. Sa susunod na video ay pag-uusapan naman natin ang ikatatlo na mga bagay na dapat ay hindi sinasabi ng chosen ones. Bakit ko isinishare sa inyo ang mga ganitong kaalaman ay upang ikaw ay maging matagumpay na chosen ones. Maraming chosen ones ang nahulog sa mga patibong ng mundong ito. Huwag ninyong palampasin ang susunod nating video. Maraming salamat sa inyong panunod. Hanggang sa muli mga kaibigan.